Hello everyone, mga gwapo and gwapa. For today's vlog, let's have some quick jogging. Plus, I'll be answering all your inquiries here in Lithuania. So tara, samahan niyo ako guys. At dahil rest day nga po namin ngayon, nagkayayaan po kaming mag-jogging at maglakad-lakad. Kaya naman naisipan ko na rin pong mag-vlog para po maipakita sa inyo at maipasyal na rin kayo. At bago po natin simulan ang pagtakbo, let's have some quick stretching. Love with you, love with you. Feel so true, feel so new. Love with you, love with you. Every moment just me and you. Every day is shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. Every day shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you, love with you. Every moment just me and you. Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. Every day shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love. At habang naglalakad, nakakita nga po kami ng apot. Ayun eh, malaki. Wala din. Di basa ata to eh. Hindi talaga ako makapaniwala guys. At ito pa, nakakita pa kami ng cherry. Kaya naman, pumitas ang inday nyo.
So hello everyone, mga gwapuan gwapa, katatapos lang po namin mag-jogging. Let's proceed po to the question and answer portion sa lahat po ng inyong mga inquiries. So nagpili po ako, pumili po ako ng mga top 10 na most commonly asked sa aking vlog, okay? Dito po guys, sinulat ko na sila para wala po tayong ma-miss. Pumili po ako ng 10 questions. Minsan yung iba naman po is nasasagot ko guys. Pero pag nababasa ko uli, may nagko-comment uli na same na tanong. Kaya po guys, nag-come up ako na i-vlog na lang siya or i-video na lang po para po sa ating mga future viewers na ganun din po ang kanilang magiging katanungan. Okay? So first, ang tanong niya is, Ma'am, sa Migris interview, ano pong sinagot nyo sa tanong na when you arrive in Lithuania, what is the working conditions? So, mostly, ito po yung mga nakikita kong comment or tanong ng mga subscribers po natin kung ano po yung working conditions na isinagot ko during my interview sa Migris. So, ang sinagot ko po dito, sir, is related lang po sa contract na ibinigay sa amin in regards po sa regular working hours and then sa type ng accommodation, kung free ba siya or may charge. Didiscuss naman po yan sa inyo ng employer or ng agency. And then, naalala ko rin guys, may nagtanong na paano daw ba sagutin yung when you arrive in Lithuania, ano ba daw ang mga dapat gawin. So, ang sinagot ko lang din po dyan is, kapag po kami is dumating sa Lithuania, meron pong naka-assign personnel na susundo sa amin, and then, ihahatid po kami papuntang accommodation, and then, doon na po sa working place. Okay? So, ganun lang po kasimple ang mga sinagot ko guys. Okay? So, hindi nyo naman po kailangan na magpaka-stress sa isasagot nyo guys. Kasi, simplihan nyo lang po yung sagot nyo, maiintindihan po kayo ng Migris. Okay? Next pong tanong, ito, commonly asked din po ito, ano po ang agency nyo, ma'am? Ayan. Ano daw po ang agency ko or saan po akong agency nag-apply? So, dito po ako nag-apply sa agency na to guys. Ayan. Hindi ko po siya pinopromote guys ha, pero sinasabi ko lang po guys kung saan ako nag-apply, okay? So, I'm not affiliated in any kind of agency. So, binavlog ko lang po guys kung saan po ako nag-apply na agency. But bear in mind guys na kapag po kayo nag-apply, lalo na po papuntang Europe, hindi po ganon kabilis ang process, okay? So, kailangan po talaga natin ng mahabang pasensya. Okay? And then third po, merong nagtanong na, ask ko lang po, paano po ba malalaman kung denied ang inyong TRP or visa? So, dito po, sir, ma'am, malalaman nyo yan kasi i-email po kayo ng Migris. Mapapasado man kayo o bagsak, meron po kayong marireceive na email ni Migris. So, nagva-vary na lang yan, guys, kung kailan kayo i-email. Kasi mostly, guys, meron po akong mga kabatch na 2 weeks pa lang, in-email na sila ni Migris regarding sa result ng kanilang interview. Pero ako po, based on my personal experience, 1 month po ako naka-receive ng email ni Migris. Kaya naman po, i-sure nyo po na exact ang inyong Gmail address na ibinigay. Okay? Dahil, syempre guys, kapag mali po yung email na ibigay natin, magkakaroon po tayo ng problems. Okay? So, maaaring na-email na tayo, hindi pa pala tayo aware. So, make sure nyo guys na tama po ang email na ibinigay nyo sa agency at sa Migris. Okay? And then, pang-apat mong tanong, ito, sabi niya, ma'am, tanong ko lang, sino po ang mag-a-appoint? Ito guys, vlog ko po ito regarding sa BLS. Kasi sa application ko po dati, ako po is nag-apply papuntang Poland. So, dadaan po talaga sa BLS para po makapag-secure ka ng slot for visa. Okay? So, ang tanong po dito ni sir is, sino ba daw talaga ang mag-a-appoint? Agency, employer, or embassy? Kasi ang sabi daw sa kanila ng agency, embassy daw ang nag-a-appoint ng BLS. Okay? So, dito sir, nung time kasi na ako ang nag-apply ng papuntang Poland, kami po ang responsible na secure ng slot or kumuha ng slot para po sa visa schedule namin. Pero sir, that was, matagal na po kasi yung vlog kong iyon.
hindi ko po alam kung meron na bang pagbabago kasi narinig ko nga po nabago na po ang pag-a-appoint ng visa schedule papuntang Poland. Kaya i-clarify nyo na lang po sa agency na inyong in-applyan para po hindi kayo magkaroon ng problem in the future. Okay? And then pang-limang questions, meron pong nagtanong, ito guys, nababasa ko rin po ito sa mga comments sa YouTube. Ang tanong niya po is, ako ma'am, na-refuse ako sa Poland 2 beses. So, 2 beses daw siyang apply dun sa BLS and then na-refuse siya. So, ang tanong niya, maapektuhan ba kung sakaling mag-apply siya papunta dito sa bansang Lithuania? So, ang kasagutan po is a big no. Okay? So, wala pong koneksyon ang application nyo sa Poland dito sa bansang Lithuania. Okay? Dahil meron po akong naging kasabayan dito guys na isang beses lang siya na-refuse. Pero po guys, nung nag-apply siya dito papuntang Lithuania is wala pong koneksyon. Kaya malinis po ang application niya papuntang Lithuania at nakarating na rin siya dito sa bansang Lithuania. Kaya sir, wag po kayong mag-alala dahil wala pong koneksyon ang application nyo sa Poland dito sa Lithuania. Although kahit same sila ng country pa Europe, so magkakaiba naman po sila ng process. Okay? So tiwala lang sir, think positive lang po. Kung may apply kayo papuntang Lithuania, good luck po sa inyo sir. Okay? And then, pang-anim po na tanong, ayan, sinulat ko na talaga lahat guys para wala tayong mamiss. So, sa number 6 na po tayo. So, pang-anim po na tanong, ang sabi niya, eto, Bisaya din to guys, kagaya ko, sabi niya, unsa di ay imong work diha, gwapa? So, ano daw po yung work ko dito sa Lithuania? So, ako po is mushroom picker. Okay? So, nag-harvest po kami ng mushroom. Alright? And then ito guys, pang-pitong tanong, connection to sa pang-anim na katanungan ng subscribers natin. So pang-7, ang sabi niya, ma'am, magkano po ang sahod niyo sa factory at may OT po ba kayo? Kasi soon to flight na rin kami dyan papuntang Lithuania as a factory. Sa fish industry daw sila, sa awa ng Diyos. So yun. So, dito po sa amin, sir, hindi ko pa po maiva-vlog sa ngayon yung sahod namin kasi hindi pa po kami nakakatanggap ng aming salary. Pero base po, kasi magwa 1 month pa lang ako dito, sir. Bali, ang naging ano kasi dito namin sa contract is per harvest po kami. So, pakyawan po kami kung ano po yung na-harvest nyo, yun po yung magiging sahod nyo. Ganun po sa mushroom picker. So, meron naman din po sa mushroom picker na binabayaran sila per hour. So, ang contract kasi na napermahan namin dito is kung ano po yung na-harvest nyo, yun po yung sasahurin nyo. Okay? So, sa fish factory, meron din po kasi kaming mga naging kabatch na fish factory sa ibang city naman sila dun sa Lithuania. Kota-kota din daw doon po sir. So depende na yan kung anong company po ang mapuntahan nyo. Kung kota-kota ba or per hour ba ang magiging salary nyo po. Okay? So wag po kayo mag-alala sir, ma'am, dahil i-discuss po yan sa inyo ng employer once po kayo ma-deploy na dito sa bansang Lithuania. And then, pang-8 tanong guys. So, mabilis lang tayo guys, no? So, sabi niya, hello po ma'am, ask ko lang po sana. Ano yung factory experience mo dito sa Pinas? Kung related ba siyan sa mushroom picker ko ngayon, okay? So, ang kasagutan po is hindi po. Kasi ang naging experience ko po sa Philippines is production operator sa mga automotive, electronics company, mga ganyan. Quality inspector, mga ganyan po yung naging line ko doon ng trabaho doon sa Pilipinas. Okay? So, dito po guys kasi, hindi po yan, hindi po sila ganon ka-strict kahit anumang experience nyo guys. Okay? Hindi po sila ganon ka-strict kahit ano pa po yung naging experience nyo sa Pilipinas. Okay? Kahit wala po kayong experience as a mushroom picker, wala po yung problema dito guys. Dahil meron din po ako mga naging kasabayan na DH po sila sa ibang bansa pero ang naging trabaho naman nila dito is mushroom picker. So wala pong koneksyon
kung may experience ka man dati ng mushroom picker, mas maganda dahil magkakaroon ka na ng idea. Pero kung wala, okay lang yun guys dahil hindi po sila ganun kahigpit dito sa Lithuania. So, sana po ma'am, nasagot ko po ang inyong katanungan, okay? And then, pang siyam po na tanong, ang sabi niya po, ma'am, ilang years po ang inyong contract? So, ang contract po namin dito guys is usually 2 years, okay? Pero narinig po namin guys, kapag hindi mo daw nagustuhan or hindi ka naging komportable ba sa iyong trabaho, pwede ka po mag-resign 6 months or 1 year. So, yun, pwede na po yun guys. Basta, magpaalam ka lang ng maayos, okay? Pero guys, usually, ang contract talaga namin is 2 years dahil yung po yung nasa TRP. 2 years po ang kanyang validity, okay? And then, sa last pong questions, meron pong nagtanong, hello ma'am, saan ka po dito sa bansang Lithuania? So, kami po ma'am is naka-allocate dito sa Juniskis, okay? It's a province po dito sa bansang Lithuania, okay? At yun lang po guys, naway nasagot ko po ang inyong mga katanungan. Pero pag may mga itatanong pa kayo guys, okay lang yan, i-comment nyo lang po guys at gagawan po natin ng vlog at minsan naman po is sasagutin natin kapag po tayo nagkaroon ng oras, okay? So, yun lang po guys at stay tuned lang po kayo dahil marami pa po akong i-share sa inyo na mga informative videos, okay? And that's it for this video guys. Hope you find this video informative. Don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell so that you'll get notified whenever I uploaded my new videos. This is Inday Guapa always saying, if you have a dream, there to make it happen. Bye! Thank you all for watching.